Max POV. Are you trespassing? Pinigilan ko ang sarili kong ikutan siya na mata dahil sa tanong niya. Sa tingin ba niya kung trespassing ako, kalmado ako lalabas sa kwarto ni Warren? Tsaka sa taas ng pader, makakapasok ba ako basta-basta dito? May maibintang na lang siya. Ang ganda pa naman niya pero parang ang hina ng utak niya. Hindi. Pinaparito ako mismo dahil may sakit si Warren. Sagot ko kay Sophie. Naka-high heels na do pero mas matangkad pa rin ako sa kanya. Siguro flat 5 lang ang height niya pero grabe ko magmataas ang kilay niya. Maganda naman sana to. Kaso nawawala ang ganda niya dahil unang tingin pa lang halatang maarte na. Nandito na ako, kaya you can go home now. Pagtataboy niya sa akin. I'm sure, napilitan lang silang tawagin ka dahil akala nila busy ako. Ako na mag-aalaga kay Warren. He does not need you. Mataray na wika niya at binanggapan niya ako nang pumasok siya sa loob ng kwarto, kaya medyo napaatras ako sa may gilid. Bumuka ang bibig ko sa inis. Hindi ba siya pwede makipag-usap ng maayos? Gusto ko sana siyang patirin. Mabuti na lang nakapagtimpi pa ako. Grabing attitude naman ng babaeng to. Tsaka kung pupunta din naman pala yan dito, bakit pinaparito pa ako? Sinayang nilang oras ko. Muli akong pumasok sa loob ng kwarto ni Warren. Kukunin ko na ang bag kong ipinatong ko sa upuang nandoon. Si Sophie na ang mag-aalaga sa kanya. Mukhang di naman pala ako kailangan. Si Sophie na rin kumuha ng pagkain niya para makainom siya ng gamot. Magsama silang dalawa siguro. Frustrated nurse yung si Sophie kaya't gustong-gustong mag-alaga na may sakit. Warren, are you okay? May masakit ba sa'yo? Should we call the doctor? Maarte pero puno ng pagkaalalang tanong nito kay Warren. Lihim na umikot at pumuti ang mga mata ko. Mukha lang may sakit si Warren pero alam ko, mas malakas pa yun sa kalabaw. Akala ba niya hindi ko napapansin na masyado siyang OA kanina kung umubo? Sinakyan ko lang dahil nakokonsensya ako na nagkasakit siya dahil sa akin. What are you doing here? Nagtatakang tanong nito kay Sophie. Tumawag ako and the maid said that you are sick, so I came here para maalagaan ka. Matamis na sagot ni Sophie. See? Di naman pala siya pinapunta dito eh. Naghusa siya pero kung makapagsalita siya kanina, parang second option ako. Where are you going? Tanong ni Warren sa akin nung makita niyang sinuot ko na ulit sa balikat ko ang bag ko. Uuwi na. May nag-aalaga naman na sa'yo eh. Matabang na sagot ko sa kanya. Wala namang dahilan para magstay pa ako. Baka kung ano lang sabihin ng maliit na babaeng yan kapag hindi pa ako umalis. Ayoko ng gulo. Mabilis tong bumangon mula sa pagkakahiga. No, she's leaving. Bumaling si Warren kay Sophie. You can leave now. What? Pinapaalis mo ko. Warren, I'm here to take care of you. Just let that woman go. Pagmamaktol nito. Siyang paalisin mo. Sino ba yung baduy na yan? Look at her dress. She's like a man. Tomboy ka ba? Mapang insulto ang tanong nito sa akin. Marami akong napahawak sa strap ng crossbody bag ko. Wala namang masama kung tanungin niya ako tungkol sa gender ko, pero hindi niya na ako kailangan insultuhin. Sophie, stop! Sigaw ni Warren dito. Matalim na tumingin siya sa babae. Ngumiti ako pa kahit parang gusto ko nang manapak. Okay lang, totoo naman. Kaya nga tropa tayo, di ba? Kasi tomboy ako. Buong saad ko kahit umaapaw ng inis na naramdaman ko. Parang nagbabara na nga ang lalamunan ko. Umupo pa sa kama si Sophie. Hinawakan niya sa braso si Warren. Parang pinapakalma niya ito dahil kita ko ang pagbaba at taas ng kamay niya habang hinihimas niya ang braso ni Warren na puno ng tattoo. Babe, I know naman na hindi mo talaga siya girlfriend at alam ko na nag-aalala kang baka makalata si Tito Wilbert about us. But don't worry, I will be careful. Inawakan pa niya ng masuyo ang isang pisngi ni Warren. Paalisin mo ng babaeng yan. Masakit siya sa mata. Nagulat ako nang bigla niyang itulak si Sophie at mabilis akong tumakbo papalapit sa babae dahil muntik na tong malaglag sa kama. Malakas masyadong pagwasibas ni Warren sa braso niya, dahilan para mawala sa balanse si Sophie at malaglag sa kama dahil sa kanto lang naman to nakaupo. Kaso hindi ko na siya naabutan, bumagsak na siya sa sahig. Stop talking nonsense and leave. Matigas sa saad ni Warren dito. What?
No, hindi ako aalis dito. Okay, fine, I'm not your girlfriend, but we did more than what a girlfriend and boyfriend thing must do. We did it countless times, Warren. Pagpapaalala ni Sophie kay Warren. Nakita ko ang nag-aalalang tingin ni Warren sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero di niya maibuka ang bibig niya. Napalunok siya at parang natakot bigla habang nakatingin sa mga mata ko. Napailing na lang ako. Walang imik na lumabas ng kwarto. Pinitik-pitik ko ang daliri ko sa kanang kamay ko dahil nangangati akong pag-untugin silang dalawa. Sarapan ko pa talaga sila umarte ng ganon. Ipinirig ko ang ulo ko. Wala silang relasyon pero sigurado ko nagsasabi ng totoo si Sophie na may nangyari sa kanila ng maraming beses. Dahil wala naman dahilan para sabihin na yon, tapos hindi naman totoo. Kaya marahil nag-ahabol sa kanya si Sophie dahil wakang ito talaga ang ginawa niyang bed warmer. Tapos sa akin pa binibintang ng babaeng yon. Nag-kiss kami ni Warren kasi sabi niya, tuturuan niya ako pero yun lang. Wala yung ibang ibig sabihin. Disappointed lang ako. Kahit anak ng ninong niya hindi niya pinalampas kaya bahala siya. Mukhang wala siyang kawala sa babaeng iyon. Buwaba ako ng hagdan. Di ko alam bakit mabigat ang dibdib ko. Baka naman hawaan ako ni Warren ng sakit niya, kaya pakiramdam ko na pagod ako. Max, are you leaving already? Napalingon ako sa ama ni Warren na nagmamadaling lumapit sa akin nang makita niya akong palabas na. Ngumiti ako sa kanya. Opo, dumating na po kasi si Sophie. Siya na raw pong bahala kay Warren. Nakita ko ang simpleng pangiwi niya dahil sa sinabi ko bago siya ngumiti sa akin. Sophie is just my friend's daughter. Don't believe whatever she says. Medyo spoiled lang, kaya ganon. Halata namang spoiled brat talaga yon sa kilos at pagsasalita pa lang. Kala mo palaging aagawin sa kanya si Warren? Nako, hindi ako pumapatol sa lalaki, kanya na si Warren. Kahit may digililikangkang pa sila, wala akong pakialam. Basta wag nila ako idadamay sa away nilang dalawa. Mag-dinner ka muna bago ka umuwi? Hindi na po, gabi na rin kaya mauna na po ako. Paalam ko sa kanya. Ang bait talaga niya. Saka marunong naman pala siyang magtagalog. Bakit English siya ng English kanina? Pero ayoko na magstay dito. Baka magkasalubong na naman kami ni Sophie. Mainit ang dugo sa akin ng babaeng yun. Baka hindi ako makapagtimpit, patulan ko siya. Kung talagang di na kita mapipigilan, let me call Thomas so he can drive you home. Tinawag nitong isang maid para tawagin si Mang Thomas. I hope you can visit here again. I like you. For my son? Huh? I mean, as a girlfriend. Ngumiti na lang ako sa sinabi niya dahil alam ko, female friend ang ibig niyang sabihin kapag sinabing girlfriend. I can see that you are a good influence to him. I'm not saying that his friends are bad influences, but you know, boys, paliwanag nito kaya ngumiti na lamang ako sa kanya. Di ko rin alam sa kung anong paraan ako good influence sa anak niya, gayong palagi naman kaming magkaaway ni Warren. Lalo na't mas lalo ko pang nakikilala si Warren. Di ko maiwasang ma-disappoint sa kanya. Kahit na dapat wala naman akong pakialam sa anumang ginagawa niya. Siguro dahil mataas yung expectations ko sa kanya, kahit na minsan iba yung sinasabi ko. Sir, saan ni Mang Thomas nang makalapit na siya sa amin? Thomas, ihatid mo si Max. Ingatan mo si Max, kapag nagkagasgas yan, lagot tayo pareho. Bilin pa nito. Sige po, mauna na po ako. Salamat po. Muling paalam ko sa kanya. Umiti siya na matamis sa akin bago ko tumalikod. Sumakay na ako sa kotse naghihintay sa akin. Kapag pinatawad pa ulit ako dahil may sakit si Warren, hindi na ako pupunta. Si Sophie na lang ang tawagan nila. Tahimik lang ako habang nakasakay sa kotse. Nakita kong sumulyap sa pwesto ko si Mang Tomas mula sa rearview mirror, kaya ngumiti ako sa kanya. Kinuha ko ang phone ko nang tumunog iyon. Bugok. Max, are you mad again? Me. Hindi. Hindi naman ako galit na. Kung ano man ginagawa niya sa buhay niya o nila ni Sophie, labas na ako dun. Kahit hindi ako natutuwa, wala akong karapatan na pagbawalan siya sa gusto niyang gawin sa sarili niya. Kaibigan lang ako. Bugok. You are disappointed. Me. Hindi. Di na to nag-reply ulit kaya muli kong ibinalik ang phone sa bulsa ko. Ma'am, di naman sa nangyaalam mo ako pero wag yun na lang pansinin si Miss Sophie. Ganun lang talaga yon. Lahat ng babaeng napapalapit kay Sir Warren inaaway niya. Biglang saan ni Mang Tomas. Pwede po bang Max na lang? Okay na sana kaso ma'am pa ang itinawag niya sa akin. Saka okay lang naman po yun.
Magkaibigan lang po kami ni Warren. Tropa-tropa ba, Manong? Paliwanag ko sa kanya. Isa siya sa mga nag-aakalang girlfriend ako ni Warren. Gusto ko lang itama. Ayoko nang mapagkakamalan akong girlfriend niya dahil baka mamaya habang naglalakad ako may humina na lang sa akin at ipabugbog ako dahil yun naman ang tunay niyang girlfriend. Parang pinaglalaroan ako ni Warren dahil alam niya titibo-tibo ako. Siguro gusto niyang patunayan na kaya niya akong gawing babae. Sana lang mali ako. Kasi kahit ako hindi ko rin naman gusto na maging ganito. Wala akong choice. Itong ayos lang na to ang paraan para maging safe ako. Kasi kapag nalaman ko talagang pinagtitripan ako ni Warren, ituturing ko talagang never siyang nag-exist sa buhay ko. Pagdating ko sa bahay, agad na ako naglinis ng katawan, nagpalit ng pambahay. Dahil solo naman ako at di na ako lalabas, nagsuot na lang ako ng malaking t-shirt na white at cotton shorts. Di na rin ako nagbra para komportable. Wala nang makakakita ng gantong ayos ko kaya okay lang na gantong ayos ko dito sa bahay. Sa labas lang talaga dapat mukha akong siga. Pagkatapos nagtungo ko sa small kitchen ko para maganda ng hapunan. Past 7 na pero mabilis lang naman akong magluto. Kaya lang biglang bumukas ang pinto. Kaya nagulat ako na makita ko si Warren. Max? Anong... Di ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong yakapin. Ang init pa rin niya. Halatang nilalagnat pa rin siya. Naka-hoodie lang siya ngayon at suot pa rin niya ang gray sweatpants na suot niya kanina. Nanatiling medyo nakataas ang kamay ko habang, Max, sorry. Mahinang saad niya habang mahigpit na nakayakap sa akin. Para saan? Pinigil ko ang hininga ko dahil ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Because I know that you are disappointed. Sorry if I disappoint you. Sorry kung gago ako dati. Sorry kung may nasabi ako kaya nasaktan kita. Sinserong saad nito. Sinubukan ko siyang itulak pero ayaw niya akong pakawalan. Mas sumigpit pa ang yakap niya sa akin. Warren, umayos ka nga. Wika ko at muli ko siyang tinulak papalayo. Di ko pala na ilalak pa ang pinto kaya nakapasok siya. Di man lang kumatok kaya nakakagulat. Pinakawalan naman niya ako. Medyo napatuon siya sa may plastic na mesa ko, kaya inakay ko siya papasok para makaupo sa sofa. Bigla kasi siyang umakbay kaya wala na akong nagawa pa. Bakit pumunta ka pa rito? Sino nag-drive? Nakapamewang na tanong ko sa kanya pero nakatanga lang siya sa akin. Warren, tinatanong kita. Ako? Baliw ka ba? May lagnat ka. Humakbang ako papalapit sa kanya. Dinaman ko ang noon niya. Sobrang init. Napatingin ako sa pisngi at tenga niya na namumula din. Siguro dahil nilalagnat pa siya. Ano bang naisipan mo at nag-drive ka pa, ha? Paano kung napahama ka? Hindi ka ba nag-iisip? Minsan talaga, sumusobra ng tigas ng ulo niya. Ang sarap na niyang batukan. Iniwan ko nga siya sa bahay nila na makapagpahinga na siya dahil dumating naman na si Sophie para alagaan siya pero sumunod pa rin. Dapat nanatili na lang siya sa kama niya. Are you worried about me? Tanong niya na para bang di ba pinansin ang sinabi ko sa kanya. Nakangiti pa to pero napapansin kong malikot ang mga mata niya. Siguro dahil alam niyang naaasar na naman ako sa ginawa niya. Yamot na tiningnan ko siya. Ang sarap niyang bugbugin, hindi nag-iisip. Alam mo, minsan, nakakaasar ka na. Alam mo ng kalagayan mo, pinilit mo pang magmaneho. Sana nagpahinga ka na lang. Dapat umiinom ka na ng gamot ngayon. Sermon ko sa kanya. Inalis niya ang hoodie sa ulo at tumingin sa akin na parang maamong tuta. Nag-boppy eyes pa pero matalim lang akong nakatingin sa kanya. I'm sorry. Kanina ka pa sorry ng sorry. Kasi nga alam kong galit ka sa akin. Hindi ako galit. Sana lang inisip mo yung kalagayan mo bago ka pumarito. Bakit ka ba kasi nagpunta pa rito? Na-stress ako sa lalaking to. Imbes na magpagaling, eto, parang tangang nakatingin sa akin. Yung tenga niya namumula ng husto. About Sophie. O ano namang pakialam ko sa kanya? Pabalang na tanong ko at nagtungo sa ref para kumuha ng tubig na maiinom. Wala akong pakailam sa kanila ni Sophie. Kahit magsama silang dalawa basta't wag na siyang magpapakita sa akin. Kasi palingkerang babaeng yun eh. Baka maingod-ngod ko sa simentong mukha niya. Alam kong wala kang pakialam sa kanya, pero nandito pa rin ako para magpaliwanag. I want to explain. Ayoko maisipin ka na kung ano-ano. Nag-alis ito ng bara sa lalamunan. Parang nauubo to pero yung tingin niya sa akin parang hindi mapakali. She is my ninong's daughter. We don't have a relationship, hindi naging kami. Pero kinangkang mo.
Nakaismen na sagot ko. Max, ang pangit naman ng term mo eh. Nalukot pa ang mukha nito. Ganon din naman yun eh, kahit ano pang word ang gamitin ko. Gusto mo pang pasosyalin, pero ganon pa rin naman ang meaning. Kinama mo ang anak ng ninong mo. Hindi mo ba naisip na parang kapatid mo na yon? Kasi second tatay mong ninong mo eh. Alam ko, mahilig ka sa babae. Pero hindi ko naman alam na lahat na lang pala pinapatulan mo. Mahabang litanya ko sa kanya. Nag-cross arms pa ako at naupo sa bangkong inuupuan ko kapag kumakain ako. We were young back then. I know I have no excuse of all my past but deeds, but I'm trying to be a good man. Tsaka nung college pa huling may nangyari sa amin, hindi ko lang alam why she always open up about it. Alam naman niyang laro lang yon dahil hindi lang naman akong lalaki sa buhay niya. Alam ko mali ang ginawa ko noon. I took advantage of her because I knew she likes me, but I am regretting it now. Kaya nga sinusubukan kong iwasan siya. Yung pagpunta niya sa bahay kanina, hindi ko yun gusto. Mas lalong di ko gusto ang sinabi niya sa'yo kaya nandito ako ngayon. I want to clarify everything and say sorry. I'm sorry if you got disappointed because I was a womanizer before. Before? Tumikwas ang kilay ko. Before lang ba? Mukha namang hanggang ngayon babaero pa rin siya. Pero mukha na namang sincero siya sa paghingi ng tawad. Actually, hindi niya kailangan ihingi ng tawad ang mga ginawa niya dati. Daig pa niyang boyfriend ko kung makahingi ng tawad. Kaya napagkakamala na may elko kami dahil sa kanya. Nagbago na ako. Muli itong napasandal sa kinaupuan niya at nakita kong nilagay niya sa bulsa ng jacket ang kamay niya. Sa tingin ko nilalamig siya dahil may lagnat pa siya. Suminghot-singhot pa nga siya pero pinipigilan niya. Okay, sabi mo eh. Sige na, umuwi ka na. Utos ko sa kanya. Baka mas lumala pa ang sakit niya kapag hindi pa siya umuwi. Ang kaso, paano siya magmamaneho ng gantong lagay niya? Baka mamaya mapahamak pa siya. Uminom ka na ba ng gamot? Tanong ko sa kanya pero napansin ko, nakatitig lamang siya sa akin. Kanina pa siya titig ng titig sa akin. Nakailang lunok na rin siya kaya marahil nauuhaw siya. Kumuha ko ng isang basong nakataob mula sa maliit na mesang nasa tabi ko. Nilagyan ko ng tubig bago ko ibigay sa kanya. Max, oh, I'm hungry. Hindi ka pa kumakain? Sumugod agad ako sa'yo nung umalis ka. Nagtitimpe sa Ines na tumingin ako sa kanya. Daig ko pang may anak na mahirap sawayin. Dapat di ka na sumunod. Kapag hindi ako sumunod, baka di mo naman ako kausapin. Napatitig ako sa kanya. Tropa pa ba kami sa lagay na to? Bakit takot na takot siya na magagalit ako sa kanya? Ganito ba talaga pag magkabarkada? Siguro, pero ang lala naman ni Warren. Kahit nilalagnat, hindi nagpaawat para lang magpaliwanag? Brad, hindi nga ako galit sa'yo. Oo, napikon ako sa inasal ni Sophie, pero yun lang yun. Brad, my ass. Ayaw mo ng Brad. Anong gusto mo? Tol? Dude? Pare? Kapag pare, parang matanda naman pakinggan. Saad ko at nag-iisip, ano nga bang magandang tawagan ng magkaibigan? Saka mo na ako tawagin ng ganyan kapag di na ganyan ang ayos mo. Kanina pa ako nakikipagtitigan sa mga yan. Ngumuso ito sa akin. Napatingin ako sa sarili ko at parang gusto kong biglang lamunin ng lupa. Masyado ako naging komportable sa suot ko at sa pakikipag-usap sa kanya. Nakalimutan kong maiksing shorts at wala pa pala akong bra. Lumunok ako ng ilang beses. Ramdam ko ang pag-iinit ng mga pisngi ko, ngunit pinilit kong wag mag-overact. Pero umakto ako parang baliwala lang para pagtakpan ng hiya ko. Nakita niya na kahit takpan ko pa ang kamay ko. Wala na magbabago pa doon, kaya aangasan ko na lang para kunwari, di ako napahiya sa ayos ko ngayon. Bakit? Ngayon ka lang ba nakita na nakabakat? Kunwari walang pakialam na tanong ko pa, pero gusto ko nang maglaho sa harapan niya. Kailangan ko lang panindigan yung angas ko. Tumayo pa ako sa harap niya. Taas noo. Kahit sa loob ko parang gusto ko nang tumakbo at magtago. Napapikit to ng mariin at napatingala sa kisame. May paracetamol ka ba? Tanong niya na magmulat muli ng mga mata at tumingin sa akin. Iniiba niya ang usapan. Mukhang mas nilalagnat ako ngayon. Ang init masyado dito sa apartment mo. Next time magpakabit ka na ng aircon. Sagot nito pero umiigting ang panga niya habang nakatingin sa akin. Sandali lang, magtitingin ako sa kwarto ko. Sagot ko at mabilis sa tumakbo sa kwarto ko. Nang maisara ko na ang pinto, napatili ako ng walang boses. Ipinagpapadya ko rin ang mga paa ko. Nakita niya ako sa gantong ayos, nakakahiya.
Tayong-tayo pa naman ang dibdib ko at dahil malaki yon, talagang bakat na bakat. Sana sinabi niya kaagad, no? Hindi yung natitigan niya na bago pa niya siya umimik. Tapos niyakap pa niya ako kanina. Ibig sabihin, nadama niya? Walang boses na napatili ako. Napasabunot ako sa buhok ko. Ang hirap kapag tomboy. Silent patitili. Parang ayoko nang lumabas ulit ng kwarto. Bahala na siya sa labas kahit di siya makainom ng gamot. Pero pinakalma ko pa rin ang sarili ko. Hindi niya pwedeng mahalata na hiyang-hiya ako dahil siguradong aasarin pa niya ako lalo. Huminga ako na malalim. Mabilis kumuha ng bra ko at isinuot iyon. Nagpalit din ako ng short dahil konting tuwad ko lang kita na talaga ang pigi ng puwet ko. Ibig sabihin, nakita din niya ni Warren kanina nung kumuha ako ng tubig sa ref. Naghanap ako ng paracetamol at may nakita naman akong 2 piraso. Muli akong lumabas ng kwarto kahit parang ayoko magpakita kay Warren. Nakapikit ito at mukhang masakit ang ulo. Masama ba talagang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Yes. Tinignan niya ang itsura ko. Bakit ka nagpalit? Sabi mo nga sanay na ako makakita ng mananahimik ka? O habang buhay kitang patatahimikin? Mabilis naman itong pinaglapat ng mariin ang mga labi. Kinakain na nga ako ng hiya, babanggitin pa niya. Nakakawala ng angas, buwisit. Pero yung ngiti niya halatang nangaasar. Anong gusto niya, hindi na ako magpalit? At kita niyang umaalog tong dibdib ko? Okay lang naman, na ganun ang suot mo. Basta't ako ang kasama mo, pero kapag iba, baka mabulag ko sila. Ikaw ang bubulagin ko, visit ka. Kaya palang likot ng mata niya kanina dahil sa itsura ko. Tapos hindi pa siya umiwas ang tingin. Kita kong nakatitig siya sa akin kanina. Akala ko nga dahil lang sinisermonan ko siya. Yun pala, iba na ang tinitingnan niya. Nako, masarap tusukin ng tinidor ang mga mata niya. Humakbang ako patungo sa sinaing ko. Malapit na yung maluto. Muli akong humarap sa kanya. Sandali lang, magluluto lang ako. Hindi ka pwedeng uminom ng walang laman ng tiyan mo kahit kaunti. Napansin kong nahihirapan siya sa sofa na kinaupuan niya. Can I sleep in your bed for a while? Tanong nito. Ihahatid na lang kaya kita pa uwi. Suhestyon ko dahil hindi siya kasya sa kama ko. Maliit yon at matangkad siya kaya't sigurado sobra siya doon. Mahihirapan siyang matulog. No, I just need to sleep. Then I will be okay. Tumayo na to, tumakbang papunta sa kwarto ko kahit hindi pa naman ako umuoo. Dumayo pa siyang makitulugan dito sa apartment. Ang ganda ng kama niya. Sobrang laki at lambot tapos hiniga siya sa kama ko. Sa maliit na nga medyo may katigasan pa. Sinundan ko siya sa kwarto. Malinis yon kaya hindi nakakayang ipagamit sa kanya. Napailing na lang ako nang gamitin niya ang kumot ko at mamaluktot masyado kaya nagkasya ang haba niya sa kama. Siguro kanina pa niya tinitiis ang nilalamig na pakiramdam. Nawala na rin ang pamumula ng pisngi at ang tenga niya. Di naman amoy lawa yung unan ko dahil kapapalit ko lang ng punda. Napailing na lang ako. Kapag si Warren talaga kasama ko, mahirap intindihin. Magluto ka na lang, Max, na makakainit ng pasyente mong manyak. Bubulong-bulong ng saad ko sa sarili habang lumalabas ng kwarto. Tinitipid ko tong isang buong manok na wala na ang mga hita dahil naiulam ko na. Pero dahil kailangan makakain ni Warren, lulutuin kong 2 pakpak para gawing tinola. Kailangan niya ng may sabaw. Ganito talaga siguro kapag rich kid ang tropa. Pabebe masyado. Bigla ako nagkapasyente. Dumayo pa talaga siya sa bahay ko para lang makitulog.